Naranasan mo na bang magmahal ng taong ang tingin sa'yo ay kaibigan lang? O yung alam nyong dalawa na mahal nyo ang isa't isa pero hindi kayo sigurado kung dapat nyo bang ipagtapat ang totoo nyong nararamdaman dahil takot kayong masira ang inyong pagkakaibigan? Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kakaibang kwento ng isang babae na kumuha ng litrato sa Google para ilagay sa peking Facebook account. Taong 2010 nang makilala ni Allison si Dylan sa kanyang trabaho. Naging magkaibigan sila at sa paglipas nga ng panahon ay mas naging malapit pa sila sa isa't isa. May mga pagkakataon rin na pumupunta si Dylan sa bahay ni Allison. Dumadalo ito sa mga importanteng okasyon sa kanilang pamilya. Dahil magaling makisama si Dylan, kaya madali niyang nakapalagay ng loob ang pamilya at mga kaibigan ni Allison. Kung ang mga taong nakapaligid sa kanila ang tatanungin, gusto sana nilang magkatuluyan si Allison at Dylan dahil bagay na bagay sila. Bukod pa rito, alam nilang higit pa sa kaibigan ang turing ni Allison kay Dylan. Noong una pa lang ay talagang may gusto na si Allison sa kanya, ngunit hindi niya ito maamin dahil natatakot siya na baka hindi sila pareho ng nararamdaman ni Dylan para sa isa't isa. Iniisip niya rin na baka maging dahilan pa ito para masira ang kanilang pagkakaibigan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay may pagtingin rin pala sa kanya si Dylan. At tulad niya ay natatakot rin ito na masira ang kanilang pagkakaibigan kapag ipinagtapat niya ang totoo niyang nararamdaman. Sa paglipas nga ng mga taon ay lalo pang lumalalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Pero sa kabila noon ay wala ni isa man sa kanila ang may lakas na loob na ipagtapat ang kanilang totoong nararamdaman. Si Allison naman ay natatakot na baka hanggang doon na lamang ang kanilang relasyon. Ngunit dumating ang pagkakataon na pinayuhan siya ng kanyang pinsan na si Michael, na siguradong magkakaroon ng malaking epekto sa buhay nila ni Dylan. Dahil nag-iisang anak lang si Allison, kaya parang kapatid ang turing niya sa kanyang mga pinsan, tulad na lamang ni Michael. At sa pag-uusap nilang dalawa ay sinabi niya rito ang kanyang nararamdaman para kay Dylan. Maging ang takot na baka hanggang magkaibigan na lamang silang dalawa. At sa palagay nila ay wala rin namang balak na magtapat si Dylan sa kanya. Dahil gustong matulungan ni Michael si Allison, kaya umisip ito ng plano para malaman kung pareho ba sila ng nararamdaman ni Allison para sa isa't isa. Ang planong naisip ni Michael ay medyo delikado at hindi sila sigurado kung magiging epektibo yon. Sinabi ni Michael kay Allison na gumawa sila ng peking account ng taong hindi naman nila kilala at sasabihin nila sa kanilang pamilya maging kay Dylan na yon ang kanyang bagong boyfriend. Malalaman daw nila kung mahal siya ni Dylan kung magsiselos ito kapag nalaman niya ang balita. Kaagad namang tumutol si Allison sa plano ng kanyang pinsan. Ayon sa kanya ay kalokohan lamang iyon. Isa pa kapag nalaman ito ni Dylan ay siguradong mapapahiya siya. Subalit matapos ang naging pag-uusap nila ni Michael ay napapaisip rin si Allison na ano nga kaya ang mangyayari kung magpapanggap siya na mayroon siyang boyfriend. Makalipas ang ilang linggo, muli na naman silang nagkita ni Michael. Graduation kasi noon ang kanilang pinsan na si Daniel. Dahil sa tagal nilang naghihintay bago tawagin ang pangalan ng kanilang pinsan sa entablado ay muli na namang sumagi sa kanilang isipan ang gumawa ng peking Facebook account. Sa pagkakataong yun ay tinutuon na nila ito. Kaagad silang humanap ng litrato ng maputing lalaki sa Google at iyon ang ginamit nila sa paggawa ng peking account. Pinag-usapan rin ng magpinsan kung ano ang sasabihin nila sa kanilang pamilya maging kay Dylan. Gumawa sila ng kwento. Nagkakilala daw sila sa kolehiyo pero mas matanda ito kay Allison. At ang napili nilang pangalan para sa Facebook nito ay Ryan Stevens. Mula nang matapos ang graduation ng kanilang pinsan ay sinimulan na ni Allison at Michael na ipaalam ito sa kanilang pamilya. At sinisiguro nila na walang ibang makakaalam na peke lamang iyon. Naghintay sila ng ilang araw para makarating ang balita kay Dylan. Hindi naman mapakali si Allison sa ginawa niyang kasinungalingan.
Iniisip niya rin kung ano ang magiging reaksyon ni Dylan. Makaraan nga ang ilang araw ay nakalaro ni Dylan sa basketball ang mga pinsan ni Allison. Nabanggit rin nila ang tungkol sa boyfriend nito. Wala silang kaalam-alam na peke lamang pala iyon. Napaisip naman si Dylan. Alam niya sa kanyang sarili na 2 bagay lamang ang pwede mangyari sa kanila ni Allison. Una, magkaroon ito ng kasintahan at hanggang magkaibigan na lamang sila. Ikalawa, magtatapat siya rito ng kanyang nararamdaman at maaaring maging sila sa huli. Pero mukhang huli na ang lahat dahil may boyfriend na si Allison at wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ito at maging masaya na lamang para sa kanyang kaibigan. Subalit, nang makita ni Dylan ang larawan ng sinasabi nilang boyfriend nito na si Ryan Stevens ay hindi niya mapigilang magselos at manghinayang. Narealize niya na ang taong matagal niya nang gusto ay nasa harapan niya lamang, ngunit hinayaan niya itong maagaw ng iba sa kanya. Kaya naman, nang makita niya si Allison ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaagad niya itong niyakap at hinalikan. Wala na siyang pakialam kung masira ang kanilang pagkakaibigan. Ang tanging nasa isip niya noong mga sandaling iyon ay mahal niya si Allison at ayaw niyang mapunta ito sa iba. Matapos ang pangyayaring yon ay naging maayos ang lahat. Kunwari, hiniwalayan ni Allison ang kanyang boyfriend para maging sila ni Dylan. Dahil mahal naman ni Dylan at Allison ang isa't isa, kaya napag-uusapan nila ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang relasyon, tulad na lamang ng pagpapakasal. Sa pagkakataong yun ay gusto nang ipagtapat ni Allison kay Dylan na hindi naman totoo na nagkaroon siya ng boyfriend. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito sisimulan. Isang umaga habang nag-uusap sila ay biglang naitanong ni Dylan kung ilang beses raw sila nag-date ni Ryan. Napatahimik naman si Allison. Iniisip kung ano ang magiging reaksyon nito kapag sinabi niya ang katotohanan. Pero kailangan niyang malaman ang totoo kaya ikinuwento niya rito ang lahat. Hindi naman makapaniwala si Dylan na nagawa iyon ni Allison at Michael sa kanya para mapaamin siya. Pero sa halip na magalit ay natatawa lamang ito sa ginawa ng magpinsan. Nagpatuloy nga ang magandang relasyon ng dalawa bilang magkasintahan. At noong July 2019, sa mismong altar ng simbahan ay nag-propose si Dylan kay Allison. Nakangiti naman itong sumagot ng oo. At mula ng araw na iyon ay nagplano na sila kung saan at kailan sila ikakasal. Subalit, tulad ng mga magkasintahan na nagplanong magpakasal ngayong 2020 ay nagkaroon ng kaunting problema dahil sa pandemya. Pero sa kabila noon ay nakaisip sila ng ibang paraan upang maiparating at maibahagi sa kanilang pamilya at mga kaibigan ang kanilang plano sa pamamagitan ng kanilang social media account. Umani naman ito ng maraming reaksyon dahil nakarelate ang mga tao sa pinagdadaanan ng dalawa. Sa kabilang banda naman, habang nanonood ng TV si Michael ay bigla siyang napatigil. Ang reporter kasi na nagsasalita noong mga sandaling iyon ay parang pamilyar sa kanya. Iniisip niyang mabuti kung saan niya ito nakita. At nang maalala niya ang peking Facebook account na ginawa ni Allison ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Kaagad niyang hinanap ang pangalan at larawan ng reporter sa Google. Ang totoong pangalan nito ay Guy Benson, isang political journalist at news commentator. Sa paghahanap niya ng larawan nito ay nakumpirma niya na ito nga ang ginamit nilang mukha upang magselo si Dylan. Dahil sa natuklasan, kaagad na nag-send ng mensahe si Michael kay Guy Benson. Ikinuwento niya rito na ginamit nila ang kanyang larawan at naging parte siya ng love triangle ni Dylan at Allison na noon ay malapit ng ikasal. Humingi rin siya ng kaunting pabor dito. Kung maaari daw ba itong gumawa ng maikling video para i-congratulate ang magkasintahan. Dahil natuwa si Benson sa istorya ng dalawa kaya pumayag siya sa hinihinging pabor ni Michael. Nang matanggap ni Michael ang video na ipinadala ni Benson, kaagad niyang inimbitahan ang kanyang pamilya at sinabi niya sa mga ito na mayroon daw siyang ipapakita. Laking gulat naman ng lahat nang makita nila ang video ng lalaki na
nagpakilala bilang Ryan Stevens. Hindi pa rin kasi nila alam na peking boyfriend lamang iyon ni Allison kaya inakala nilang ex-boyfriend niya ito. Iniisip naman ni Benson na matatapos na ang kanyang eksena sa love story ng dalawa. Subalit, makalipas ang ilang araw mula nang ilabas ni Michael ang video na nagpapanggap na Ryan Stevens ay si Allison naman ang nag-isip ng maaari niyang gawin upang mahanap ang taong ito. Tinanong niya si Michael kung sino ang taong yun at paano niya ito nakausap. Sinabi naman ni Michael ang totoo dahil hindi niya naman alam na may plano pala si Allison. Nagpadala siya ng mensahe kay Benson. Inimbitahan niya ito sa araw ng kanilang kasal bilang espesyal na bisita. Bilang regalo sa magiging bagong mag-asawa kaya pumayag naman ito. Bago sumapit ang araw ng kasal ni Dylan at Allison ay siniguro ni Benson na makakarating siya sa kabila ng mga problema dahil sa pandemya. Bukod pa roon ay mayroon siyang trabaho na kailangang gawin. Noong araw na lumabas siya sa telebisyon, kinumbinsi niya ang kanilang mga teknesya na palitan ng kanyang background at kung maaari ay huwag ipaalam kung nasaan siya. Inisip niya kasi na baka isa sa pamilya ni Allison ang nanonood at masira pa ang plano nila. Sa araw ng kasal ni Allison at Dylan ay abala sila sa paghahanda. Hindi ipinapahalata ni Allison sa mga tao na mayroon siyang sorpresa para sa lahat. Habang naghahanda si Benson ay nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay Michael. Larawan ito ng isang tasa kung saan nakalagay ang kanyang mukha. Nag-reply naman siya rito. Kunyari, nakalimutan niya na noon pala ang araw ng kasal ng dalawa. Pagkarating ni Benson sa venue ay kaagad siyang humanap ng kwarto na pwedeng pagtaguan, habang inaantay ang hudyat ni Allison na pwede na siyang magpakita. Habang masayang kumukuha ng family picture ang bagong kasal at ang pamilya nito, sinabi ni Allison na parang mayroon daw kulang. Napatingin naman ang lahat at tumingon ang mga ito sa paligid. At mula nga sa isang sulok ay lumabas ang isang lalaki. Ang lalaking nagkaroon ng malaking parte sa relasyon ni Allison at Dylan. Walang iba kundi si Guy Benson o mas kilala nila sa pangalang Ryan Stevens. Ikinagulat rin nila dahil suot-suot nito ang damit na katulad ng nasa larawan sa peking Facebook account na ginawa ng magpinsan noon. Nagpa-picture ito kasama nila. Binati niya ang mag-asawa at sinabi rito na masaya siya dahil naging parte siya ng kanilang love story. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.